Magandang umaga sa mga kagaya kong mga dreamers. Usapang pag-a-apply naman po tayo dito sa bansang Hong Kong. Saan nga ba ako nag-apply para magkaroon ako ng employer? Nakikita nyo naman sa mga previous videos ko na hired po ako sa Helpers Library. Kung magtatanong kayo kung ilang buwan or weeks akong nag-apply bago nagkaroon ng employer, ang masasagot ko po dyan is, nung sineryoso ko po talaga siya, si Helpers Library, 6 days pa lang po after nung sineryoso ko is, kinontak po ako ng employer ko ngayon, which is 9 months na po ako sa kanila. Kinontak po ako ng employer ko April 14, tapos nag-set sila ng interview pagka Saturday, kasi nung 14 is Friday, so nag-set sila ng Saturday na interview. Pero nung kinagabihan ng Saturday, nag-change sila, sabi nila kung pwede Sunday morning na lang daw. Kaya nag-reason din ako na sa Sunday morning is hindi rin ako available kasi magsisimba pa kami sa umaga. So nag-set na naman sila na kung sa gabi, Sunday ng 9 PM sa gabi. So before mag 9 PM, nag-message ako sa kanila na hindi ako matutuloy sa interview ng around 9 PM. Sabi ko mga around 10 PM kasi nga may nagpapatulog ako sa sa anak ko. So pumayag naman sila. So April 16 at 10 PM natuloy na po yung interview namin. After ng interview ko ng 16, naging okay naman siya. Tapos pagka umaga, April 17, nag-message sila na may second interview daw kami around 9 PM pa rin. So yun nga, natuloy na naman siya. After ng interview, sinabihan nila ako na second interview ko nung April 17 ha. Sinabihan lang nila ako na ko-contact daw sila, kukontakin nila ako ulit if may decision na sila or may final decision na sila kung sino sa amin yung kukunin nila, kasi hindi lang ako yung in-interview nila that time. Nung April 18, wala na akong contact sa kanila. Pagka April 19 ng morning, around 9 AM I think, I'm not sure, nag-message sila ulit sa akin na yun nga, kinongratulate nila ako dahil ako yung napili nilang maging helper nila dito sa Hong Kong. April 30, nagkaroon ako ng contact sa agency nila sa Pilipinas. Ka-tie up po ng agency na kinuha ng employer ko dito sa Hong Kong. Pina-report nila ako May 1 or May 2, pero hindi ako natuloy kasi nga wala pa akong perang pambili ng ticket ko. Kasi yung tie-up agency nila is nasa Pilipinas. Ay, sa Pilipinas. Nasa Mindanao kasi ako. So, ang ka-tie up agency nila is nasa Maynila. Lumuwas po ako ng Maynila is May 16, and then May 17, nag-report po ako dun sa tie-up agency nila, and then nagpa-medical din ako after. May 18, nag-report na naman ulit ako dun sa training center nila kasi meron silang in-house training, which is 14 days kaming magti-training. May 25, lumabas yung visa ko, and then meron akong appointment sa TESDA training ng May 30. Pagka June 2, yun na yung araw na pwede na akong lumabas sa training center kasi yun na ata yung 14 days ko. So, June 2 ng hapon is nakalabas na ako. Nung May 24 pala, nagpidos pa pala ako. June 14, lumabas na yung original na contract ko. Yung sa OWA ko naman is June 18, 19, tsaka 20. 3 days. Month of July pala May yung kwento OWA pala ko. ako. Nung pang 3 days ko pala na OWA training, naku guys, muntik na akong muntik na akong malate. Naku, pag malate ka pa naman, i-reschedule ka. May kasabayan ako doon, ni-reschedule siya kasi parang hindi siya naka-attend ng isang araw sa OWA training. My goodness guys, parang naghintay siya ng isang buwan. 15 days talaga yung hinintay niya. So, yun nga, 'di ba, muntik na. So, kinabahan talaga ako. Buti na lang guys, nung dumating ako doon, ano na siya, 8 na siya. Kasi 8 AM mag-start na kasi. So, buti na lang, attendance pa lang 'yan. Nung dumating ako umakyat pa ako sa building. Aywan, nakalimutan ko anong floor 'yon. Nung dumating ako, nag-attendance na, tamang-tama talaga pagkaupo ko, guys. Tinatawag na yung mga lahat ng ah tawag nito, mga applicants sa agency namin, under sa agency namin. Buti na lang talaga na yung start ng name ng agency namin is W, so nasa pinakahuli kami. So thanks God kasi nasali pa ako, hindi pa ako na-late. Paano ba naman hindi ako malilate? Kami, dalawa kasi kami nun. Kasi nagplano kami, ang aga kong nakapunta sa train station guys, as in. Ang ending, na-late yung train. So hindi siya umabot sa time niya. Sabi ko, pa 8 na, mga 7:30 na siguro yun siya.
Naghanap na lang kami ng ano, ng habal-habal. Eh, nung nakakita naman kami ng habal-habal, naku, ang mahal ng ano, ng singil. So, naghanap kami ng medyo mura-mura. Eh, nung nakakita na kami, so, tag-isa kami ng habal-habal. Ano, sabi nung nasakyan ko, alam niya daw yun. So, sabi ko, kuya, gusto mo ano, gumamit tayo ng Google Maps. Sabi niya, wag na daw kasi alam niya. Ang ending, guys, buti na lang talaga habang tumatakbo siya, nagpapatakbo si kuya, gumagamit ako ng Google Maps. Eh, nung nakita ko na sabi ko, "Oh Lord God, thank you kasi malapit na." Ang ending, nung medyo malapit na kami, umiba siya ng daan. Sabi ko, napansin ko, bakit parang lumalayo kami dun sa ano, sa pupuntahan ko. Sabi ko sa kuya, sabi ko, "Kuya, ano, parang iba yung dinaanan mo, lumalayo po tayo dun sa ano." Kunya sabi, tama daw talaga yung tama. So, ang ending, my goodness, mali talaga siya, nakalimutan niya daw, akala niya yun daw. Eh, yun, buti na lang talaga gumagamit ako ng Google Map habang nagpapatakbo siya, ano na lang kaya kung wala. Urgent pa naman yung amo ko kasi nga manganganak na siya. Eh, kasi yung iba na urgent na employer dahil ang tagal-tagal ng na-hired nila, naghahanap sila ng helper na dito lang, na andito na mismo sa Hong Kong. So, yun ang kinakabahan ko kasi biglang mag-cancel. So, yun guys, buti na lang talaga gumamit ako ng Google Map. Eh, nung nawala na kami, ano, ayun na, nung sabi ko, kuya, sundin na lang natin tong Google Map, eh, pumayag na siya. Ayun na, hala, turo ko ng turo kung saan siya liliko. Eh, di ang ending, nakapunta kami doon sa agency, which is alas 8 something na, ganon. Eh, ano, ewan kung ilang minuto yun, basta late na ako. Eh, sabi niya, sorry, sorry naman na si kuya. Pero yun nga, sabi ko, okay lang kuya, pagkabigay ko ng pamasahe ko, takbo na ako agad pataas, guys. As in, sobrang ano ko nun, nag-ano na ako, sabi ko, ala, my gosh, makakahabol pa ba ako? Kasi ano na eh, alas 8 sobra na talaga, as in, buti na lang talaga ay W yung start ng name ng agency, buti na lang pagkaakyat ko talaga, as in, naka-feel ako ng, ay, nag-exhale talaga ako ng pagkabonggang-bongga. So, yun lang, konti, pero parang mahaba ata. July 28, lumabas na yung OEC ko. After lumabas ng OEC ko, bumili agad yung amo ko ng ticket. Ang arrival date ko is August 4. Actually, dapat July pa lang, makakalabas na ako before August. Eh, kaya nga lang, yun nga, kasi bagyo nung time na yun. Tapos, na-delay dahil ang tagal ng schedule dun sa OWA. Ang job offer pala sa akin is may alaga akong baby. Nanganak yung employer ko July 28. Dumating ako August 4, so 6 days na yung alaga ko. Ang tagal kong hindi naka-update dito. Oh my gosh.